Stir fry broccoli with chicken breast at carrot nga mga mamis ang ulam namin ngayong araw dahil nga nakabili kami ni Daddy ng murang broccoli nung isang araw sa palengke. Dalawang broccoli talaga ang nabili namin ni Daddy pero naluto ko na kasi yung isa, in-steam ko lang yon. Tapos itong isa plano ko nga nalagyan ng oyster sauce tapos chicken breast at saka carrot. Alam niyo ba mga mamis, nung nakabili kami nito sa palengke at nung nandun kami sa palengke, hindi naman talaga namin planong mamalengke no ni Daddy. Ang plano lang talaga namin bumili ng kakanin doon kasi nga nagkikrave kami parehas sa kakanin. Pero bago kasi kami makapunta kung saan yung pwesto ng mga nagtitinda ng kakanin, puro mga nagtitinda ng mga gulay muna ang madadaanan namin. Tapos napansin ko ang daming broccoli, ang daming prutas. Tapos pagtingin ko napakamura ng broccoli. Alam niyo ba mga mamis, nabili ko lang tong broccoli na to. Dalawang broccoli yan nang wala pa sa 100 pesos. Kung alam ko nga lang mga mamis, dinamihan ko na yung bili ko. Pero kasi yung dala namin ni Dading pera, pambili lang talaga sana ng kakanin na yon. Sabi na nga lang namin ni Daddy mga mamis, babalik na lang kami sa susunod na araw para nga makabili pa ng mas maraming broccoli kasi sayang naman mga mamis, 'di ba? Alam naman natin talaga na napakamahal talaga nitong broccoli pero pag gantong buwan talagang sobrang mura nito, parang akala mo nga ipamigay na ang presyo. Kaso mga mamis, ang problema, hindi muna kami makapunta ni Daddy ng palengke ngayon at sa mga susunod na araw kasi nga meron akong hindi magandang nararamdaman ngayon sa katawan ko. Ang tagal-tagal ko pa naman inantay ito mga mamis na makabili ulit ng maraming broccoli kasi nga nagmumura siya ng gantong buwan. Actually, January pa lang talaga inaabang-abangan ko na yan tuwing nagpupunta kami ni Daddy ng palengke. Ngayon naman may pagkakataon na ako makabili ng mas maraming broccoli, hindi naman kayo makapunta ni Daddy. Hindi rin naman si Daddy pwedeng mag-isa mga mamis na magpunta sa palengke para bumili ng broccoli kasi nga walang pagpaparkingan doon. And kung sakali naman na meron siya pagparkingan doon, baka mamaya pagbalik niya wala na siyang balikan na motor. So anyway mga mamis, papunta na nga tayo dito sa naluluto ko. Kapag bibili naman ako ng broccoli, bukod sa steam, ito yung isa sa mga ginagawa kong luto dito. Bali, nagisa lang ako ng bawang sibuyas, sinunod ko yung chicken breast, tapos sinunod ko na rin yung carrot, dan nilagay ko na rin itong broccoli. At pagkatapos, naglagay lang din ako ng oyster sauce. Dapat nga lalagyan ko pa to ng mushroom, pero hindi na kasi ako nakalabas para bumili. Sa panimpla naman, asin at saka paminta lang ang nilalagay ko dito. Tapos naglagay lang ako ng tubig para naman medyo lumambot yung mga gulay. Gusto ko sana dito yung medyo tuyot yung sabaw or yung sauce niya, pero hindi pwede kasi si Atina at saka si Daddy naghahanap talaga sila ng kahit papaano meron silang maisasabaw sa kanin nila. So fast forward nga tayo mga mamis, pagkatapos ko magluto ng ulam namin, hindi na nasundan yung ginagawa ko noon kasi ako ay nahiga na dahil sobrang sakit ng ulo ko at parang nilalamig ako. Actually, hindi naman ako parang nilalamig kasi malamig naman talaga mga mamis, 'di ba? Kaya ayun, yung sakit ng ulo ko nasabayan ng nilalamig pa ako. Gabi na nga nang nagising ako mga mamis at nakapasok na si Daddy sa trabaho at medyo nawala naman na yung sakit ng ulo ko kaya bumangon na nga ako sa higaan dahil naalala ko meron nga akong kailangan isampay kasi habang nagluluto talaga ako ng ulam ng mga bandang tanghali, meron na akong nilabahan or meron na akong binanlawan sa washing. Hindi pa nga talaga sana ako babangon mga mamis talagang dapat yung hupang-hupa na yung talagang wala na yung sakit ng ulo ko. Kaya lang naalala ko, hindi naman pwedeng hindi ko to maisampay agad kasi nga kahit nakadowny na to, pag hindi nasampay agad to, abutin pa kinabukasan, mawawala yung amoy or pwedeng makukulo, mapanibagong banlaw na naman ako. Kaya pinilit ko na yung sarili ko tumayo para nga maisampay muna to. Gusto ko na rin kasi talagang matuyo agad yung cover ng sopa mga mamis para nga maikabit ko na ulit siya dito sa may sopa kasi nga pag nakahiga ako dito or si Daddy nalalaglag yung bed sore foam. So para nga hindi siya malaglag, kailangan maikabit ko na yung cover ng sopa. So pagkatas ko magsampay mga mami, si Atina pinalabas ko muna siya ng kwarto niya at sabi ko maglilinis ako ng kwarto niya. Diba ang sabi ko sa inyo, pagdating sa kwarto niya siya na yung pinaglilinis ko, pero this time ako muna kasi magabawas ako ng mga ibang gamit. Parang very light lang na general cleaning ang gagawin ko rito sa kwarto niya. So, hindi ko ka rin kasi siya pwedeng mautusan mga mamis ngayon dahil nga bukod sa busy siya sa school nila, kinabukasan, meron silang exam. Bali dito sa bag niya na to mga mami, sa ginagamit niya tuwing papasok siya, inilagay ko na yung mga gamit na pakalat-kalat lang dito sa kwarto niya na ginagawa niyang pang drawing, yung mga pang painting niya kasi hindi naman na niya to dadalhin yung bag niya simula bukas. Pati itong mga libro niya, inayos ko na dito sa gilid kasi nga hindi na rin naman niya to dadalhin dahil pagkatas ng exam nila, wala na, puro practice na lang sila. Bali na ilabas ko na yung mga gamit dito sa loob ng kwarto ni Atina na gusto ko ngang ilabas at itapon na. Tapos naikabit ko na yung bedsheet ni Atina pero papatungan ko pa yan ng isang bedsheet.
Kung napansin nyo, puro butas na yung mga bedsheet ni Athena. Yung isa hindi na talaga kaya itatapon ko na. Pero itong isa na ikabit ko pa dito kasi papatungan ko pa naman ng panibagong bedsheet. Bali, isa na lang talaga yung matinong bedsheet ni Athena mga mamis, yung pink. Itong inilagay ko mga mami sa ibabaw ng kama niya na parang bedsheet nga din. Ginagamit kasi namin yan kapag meron kaming bisita. Doon ko lang yan nilalabas para nga meron silang nahihigaan. Pero ngayon, ayan ang inilagay ko sa kama ni Athena kasi nga sira na nga yung mga bedsheet niya. Pagkatapos, pinalitan ko na rin yung punda niya. Ito yung punda na dark pink. Ito yung tinahi ko mga mamis kasabay ng mga punda namin ni daddy. At ngayon ko palang ikakabit o ilalagay dito sa mga unan niya. Yung light pink naman mga mamis na punda, yan naman yung binili ko online. May kamahalan kasi mga mamis kapag binili ko siya pa isa-isa. Parang nasa 60 plus or 70 plus ata ang isa lang. Kaya yun, naisipan ko talaga na gumawa na nga lang ako, hindi na ako bibili. Pagkatapos ko ng palitan yung mga punda niya, inilagay ko na rin yung mga teddy bear niya, pati yung mga malilit na teddy bear. Hindi talaga pwedeng mawala yan sa gilid ng kama ni Athena mga mamis or ng unan niya kasi hanap-hanapin talaga niya yan at hindi siya makakatulog kapag wala yung mga ganito yan. Lang kasimple mga mamis yung kwarto ni Athena. Masaya na siya sa ganyang ayos basta laging mayroong pink talaga. Tapos sa gabi meron siyang lampshade. Pinapatay kasi yung ilaw kapag matutulog na siya. Sa pagkatapos ko naman maglinis dun sa loob ng kwarto niya, kailangan ko naman i-check isa-isa itong mga gamit na inilabas ko galing nga dun sa kwarto. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na kailangan ko nang itapon yung iba. Pero yung iba itatabi ko pa kasi meron pa siyang mga hindi pa nagagamit dito. Yung mga gamit na to mga mamis, ito yung mga project niya, mga activities niya, mga exam niya nung grade 4 at grade 5 siya. Hindi ko talaga muna tinapon, kinip ko muna kasi nga baka kailanganin niya ng grade 6 siya, baka meron siyang kailangan dito na magagamit niya. Pero ngayon dahil nga graduating na siya ng grade 6, pwede ko na tong itapon. Tapos yung mga gamit naman niya nung grade 6, yun naman ang itatabi ko. Pero bago talaga muna ako maglinis mga mamis, tinanong ko muna si Athena kung meron pa siyang mga kailangan dyan sa gamit na yan. Kaya sabi ko i-check niya muna. Nung chinek naman niya, wala naman na daw kasi nga grade 4 at grade 5 pa niyang mga gamit yan. Tapos ayun, tsaka na ako naglinis at inilabas ko na nga. Pero hindi ko rin naman lahat itatapon tong mga mamis kasi pinipilian ko din to dahil may mga gamit dito si Athena na kailangan kong itabi. Gaya na lang nitong mga picture niya, itong toga picture niya nung kinder siya. Nakakatuwa nga nung nakita ko to, napaka-cute na bata. Gusto ko talaga sanang ipa-frame yung mga yan mga mamis. Gaya na lang nung mga award niya, lalo na nung nanalo siya sa school nila dati na Miss Lakambini. Kaso nga lang, alam nyo naman nangungupahan lang kami at hindi naman namin sarili to. Kaya hindi ko magawang maipa-frame para ma-display kasi nga if ever na maglipat kami, mas maraming kailangan ligpitin, diba? Kaya hindi ko na lang muna siya dinidisplay.